So, ang buhay mananampalataya po ay hindi lamang po ito isang kalagayan, kung hindi ito po ay isang paglalakbay. It's a journey. Hindi lamang po ito sa panandaliang kalagayan o sa masasabi nating sangdaling pagbabago o biglaang pagbabago lamang, kung hindi ito po ay patuloy. No? Patuloy na paglakad kasama ang Diyos. No? Sa tulong ng biyaya ng Diyos. At sa paglalakbay na yan, mga kapatid, tulad ng maraming manlalakbay, marami po tayong mga na-experience. May mga nagagapa, no? Minsan ay naliligaw ang landas, ngunit ang biyaya po ng Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin at nagbibigay po sa atin ng liwanag. At ito po yung napakahalagang makita natin na ang paglakad po na kasama ang Diyos ay isang biyaya. So sa ating pong pagbulay ngayong hapon, ang ating pong teksto ay makikita natin sa Ephesians 5 verses 8 to 14. At ang sabi po dito ng banal na kasulatan, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang alulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang binubungang mabuti. Sa halip ay ibinubunyag nito ang mga iyon. Kaya niyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. At lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikita kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at niliwanagan ka ni Kristo. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan mo, Panginoon. Sa biyaya ng buhay, ginamit niyo kami sa aming mga higaan. Narito kami, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami ay nakadako sa lugar ito. Pakalinisin niyo kami, Panginoon, ihanda ang aming mga puso't isipan sa mensahe na ibibigay niyo sa amin, Panginoon. Makita namin ang aming kalagayan. Makita namin ang kalooban niyo, Panginoon. At masunod namin ito, Panginoon, na magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Sa ating pong mga talata, ipinaalala po ni Apostol Paul. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na dati sila ay nasa kadiliman, ngunit ngayon ay sila ay nasa liwanag na. At ito po ay paalala at hamon na malinaw na mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. So brothers and sisters, ang tanong sa atin, kung tayo po ay nasa liwanag na, nakikita ba ito sa ating pamumuhay? So bigyan po natin ito ng historical background, historical text, no? Context, itong sulat na ito. Ang sulat po sa mga taga-Ephesus ay sinulat po ni Apostle Paul nung panahon siya ay nakakulong. No? Masasabi natin ito ay isa dun sa mga prison episodes, no? Sulat, no? Tandaan natin ito ay sulat sa mga mananampalataya, no? At nung ang ating Apostol Pablo ay nakakulong sa Roma, no? Sa pagitan ng mga 60-62 AD, ay in-address niya ito sa mga mananampalataya, no? Kaya lagi natin sinasabi,
Christians, mananampalataya to doon sa mga lugar na yun. No? So ang lugar po na Ephesus ay major city. No? Major city to sa Asia Minor. No? Alam niyo ba kung ano ang Asia Minor ngayon? May nakakaalam ba? No? Ito ay Turkey. No? Ang Asia Minor, pag nabasa niyo sa Biblia, ito ay Turkey. No? Ang lugar po na ito ay famous. No? Kung loobin na tayo makarating sa Turkey, makikita pa rin natin yung famous na temple. No? Temple ni Artemis. No? Ito yung goddess ng fertility. No? Yung marami siyang breast. No? At ito po ay sentro ng pagan worship nung unang panahon. At marami pong practices dito ng idol worship. No? Merong temple prostitution dito. Dinadayo ito ng maraming tao para magkaroon ng, alam niyo, yung idol worship. Kasi nga, siya yung goddess ng fertility. Diba? So, ano yung gusto natin makita dito mga kapatid? No? Na ang mga mananampalataya na nandito nasa lugar nito, hindi sila nagsimulang mga naroon sa background na kamukha natin. No? Marami sa atin, laki sa church. No? Lumaki tayo doon sa pananampalatayang nakagis na natin, may tama tayong pagkakilala sa Diyos. Pero ang mga tao ito, mga kapatid, meron silang background ng pagan worship. No? From pagan worship, naging mananampalataya sila, naging Kristiyano sila, nanampalataya sila doon sa gospel. No? Pero ang problema ito, meron kasing transition. No? From doon sa dati ng kalagayan, patungo doon sa bago nilang kalagayan na sila ay mananampalataya. No? So, ito po yung gusto nating makita. No? At yung unang bahagi po ng Efeso ay nagpapatungkol doon sa biyaya, sa kaligtasan na ibinigay po ng ating Panginoon. At yung pangalawa naman pong bahagi ay nagtuturo ng tamang pamumuhay. No? Nagtuturo ng tamang pamumuhay na naayon sa pagkakilala kay Kristo. No? So, mga kapatid, ang kadiliman dito, nagbigay po si Apostle Paul ng symbol, no? Ng kadiliman at ng liwanag. Ang kadiliman ay sumasagisag sa kasalanan, no? At ang liwanag naman po ay sumasagisag sa katotohanan dahil kay Kristo. So sa ating po pagbubulay, meron po tayong mga points na pagbubulayan. Una po, meron pong dating kalagayan. No? So nakita natin doon sa sulat ni Apostle Paul, meron pong dating kalagayan at ang kalagayan po ito ay ang mga tao ito ay nasa kadiliman. No? Sabi po ni Apostle Paul, dati kayong nasa kadiliman. No? So, yung kung sinasabi niya, no, yung dati kayong nandito sa kadiliman, pero mga kapatid, hindi lamang po ito nangangahulugan ng dating yung status na kadiliman, bagkos ito rin po ay sumasalamin doon sa nature. No? Sa nature ng tao, na tayo po ay talagang sinners in nature. Na tayo ay makasalanan sa ating kalikasan. Ibig sabihin po, ang kasalanan ay hindi lamang ginawa natin, ito po ay talagang kalagayan natin. Hindi tayo nagkakasala dahil sa kasalanan. Nagkakasala tayo dahil makasalanan tayo. So brothers and sisters, ito po yung nature. Ito po yung nature ng ating kalagayan. Walang tao ang natural na lumalakad sa liwanag. Meron bang pinanganak na mabait na talaga dito? Diba yung mga maliliit na bata, hindi nga natin kailangan turuan yan eh. Diba may mga bata, ang damot? Diba? May mga bata na talagang pag hindi mo binigay ang gusto, iyak. Pag ginagawa mo yung gamit niya, sa kanya lang talaga yun. Diba? Yun yung nature eh. No? Ganoon na form ang tao. No?
talaga tayong kasalanan. So, ang lahat ng ating pagbabago ay dahil po sa biyaya ng Diyos. Ang lahat ng pagbabago, kung bakit tayo ay nakakalakad ngayon sa liwanag, ay dahil po sa biyaya ng Diyos. Pangalawa po, ang ating pong bagong pagkakakilanlan, meron tayong bagong identity ngayon ay liwanag ng galing po sa Panginoon. So our new identity, brothers and sisters, ay from God. Hindi ito dahil sa ganang atin. Kaya po sinabi ni Apostle Paul, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. So, napakaganda po ng katotohanan ito mga kapatid na hindi po dahil sa ating sariling kabutihan kung hindi sa ginawa ni Kristo sa atin. Kaya talagang ano yung lagi nating battle cry, di ba? Paano tayo niligtas? Kasi madalas marinig natin, marami pa rin na nagsasabi, paano kayo maliligtas? Basta gumawa ka ng mabuti. Di ba? Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Gawin mo to, gawin mo yan. Maliligtas ka. Hindi nga po, brothers and sisters. Tayo ay naligtas dahil sa kagandahan. We are saved by grace, through faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito, mga kapatid, ay ginawa ni Kristo para sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nabago. Ang dating puso na nasa kadiliman ay ginawang puso na nagliliwanag sa presensya ng Diyos. Kaya nga, our journey in grace. Sa panahon ngayon, mga kapatid, na nagtataasa na ang lahat ng gasolina, diesel, lalo na sa paglalakbay. Sino pa yung gustong maglakbay dito? Oh, pastor, ang hirap ng maglakbay ngayon. Mataas na ang gas, mataas ang diesel, lalo sa Pilipinas din. So, talagang naroon na tayo sa mga kritikal na panahon at hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal ito. At hindi lang ito yung magiging bunga nito, mga kapatid. Hindi natin alam kung gaano pa ito tataas. Tulad po ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran, na yung mga paglalakbay na ito, yung mga sitwasyon na ito ay nakabase doon sa mga ginagawa ng tao. Pero mga kapatid, iba po yung kalagayan natin. Our journey, kailangan po natin magpatuloy. Yung journey natin ay utang natin sa Diyos. We owe it to God. Kung mayroon ng mga bumps, magplatan man tayo, kailangan natin magpatuloy at tutulungan tayo ng Diyos. Ano man yung mga sitwasyon, ay ipagkakaloob at dahil po sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, the journey. Sabi nga nila, madalas yung narinig sa mga travel is not the destination, but the journey. So, our journey, brothers and sisters, throughout this lifetime, makikita natin, ma-experience natin yung grace of God. So, ano pa? Yung fruit, yung bunga, ang bunga ng liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Kung sinasabi natin, mga kapatid, that our journey, we owe everything to God. Kailangan naman, tumayaw naman tayo.
pahalagahan natin yung ibinigay sa atin ng Diyos. At makikita mo ito sa bunga ng ating pamumuhay. Ang sinasabi mo sa talata, kabutihan, katuwiran, katotohanan. So mga kapatid, ang tunay na liwanag ay hindi lamang po makikita sa salita. Sinasabi natin meron na tayong bagong identity. No? So, paano natin makikita na meron na nga tayong bagong identity, brothers and sisters, by our fruits? No? Yung kabutihan, yung katuwiran, at katotohanan. Kung ang liwanag po ni Kristo, no, if we have the light of God, brothers and sisters, makikita po sa paraan ng ating pakikitungo sa iba, paraan ng ating pagpapatawad, paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Our daily walk is our daily testimony. No? So, ang liwanag mga kapatid, pang-apat, ang liwanag ay nalalantad, no? Naglalantad ng kadiliman. Buti na lang tayo dito sa Italia, every time na nagpa-brown out ay announce. No? Sa amin nung last week sa Rastignano, may paskil doon, mawawala ng kuryente. No? Sa Pilipinas, bahala ka sa buhay mo. No? Basta brown out anytime, anywhere. No? Mawawala ng tubig, mawawala ng ilaw. Buti na lang ako, yun yung na-appreciate ko dito, sa totoo lang. No? Sa atin, bahala ka sa buhay mo. Wala kang tubig, wala kang makain, mawawala ng kuryente, bahala ka. Dito, parang bibigyan ka pa, eto, oras na to, mawawala ng kuryente, mag-ipon na kayo ng tubig, magagawin nyo yung gagawin nyo. Sa atin, walang announce, Di ba napakahirap sa kadiliman, kung mawala ng ilaw, hindi mo alam ang gagawin mo. Pero sa atin mga kapatid, kailangan essential na ilaw. Ngayon lang, walang ilaw ngayon. Walang kuryente. Hindi natin makikita ang isa't isa, hindi tayo magkakaliligan. Hindi natin alam. Napakahirap. No, yung isang may panahon na ginagawa ka, hindi ka nga makapaglakad ng maayos pag walang ilaw. Ano man yung naibibigay ng liwanag, nakikita natin, no? Pero, ganun din po yung ilustrasyon pagdating sa kadiliman. No? Yung liwanag ay lalo nalalantad po sa pamamagitan ng liwanag ang kadiliman. Ano itong ibig sabihin nito? Yung kabutihan. No? Ito po yung sinisimbolo nito. Yung kabutihan ay lalo po nagliliwanag sa gitna ng kasamaan. No. Sabi po dun sa verse 13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga yun. Hindi lamang po tayo, brothers and sisters, tinawag, no? Para umiwas. Yan kasi yung dyan tayo magaling, umiiwas tayo, ayoko na ng gulupas ko. Bayaan mo sila, bahala sila sa buhay nila kung anong gusto nila. Ganyan tayo Yan ang lagi nating defense mechanism. Ayoko ng gulupas ko, hayaan mo na sila. No? Diyan magaling tayo, okay tayo dito. Yung umiiwas tayo. No? Sa masama, umiiwas tayo sa kadiliman. Pero, mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay iiwas na lang tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay wala na lang tayong pakialam. No. Minsan, naisip ko din, bakit kaya sa Pilipinas gano'n? Sinasabi, napakarami, we are a Christian country. Maraming mananampalataya sa Pilipinas, pero bakit gano'n katindi ang korupsyon sa atin? Maaari ba tayo na mga Pilipino o na mga mananampalataya hinayaan na lang natin, bahala na sila. Tapos, nare-realize ko ngayon, nung araw, kapag ang isang mananampalataya ay gustong umabot sa isang posisyon sa gobyerno, lagi yan
nasasabihan pa ng hindi maganda. Hahabol ka sa posisyon sa gobyerno, mapapasama ka lang din. Pero minsan, kung isipin natin, paano kung marami talagang tunay na mananampalataya ang nandun sa gobyerno? May tunay na pagkatakot sa Diyos. Hindi sana siguro ganito, katindi yung korupsyon sa atin. No? Kaya lang, nakakalungkot din, marami naman din ngayon na kilala sila bilang mga mananampalataya pero nasasangkot din naman sa korupsyon. But brothers and sisters, the point here, no, meron po tayong partisipasyon. Hindi lamang tayo para sa atin lang. No? Ganun kasi yung kalagayan ng maraming mananampalataya. Basta ako, okay na ako sa sarili ko. I believe God. No? Nagbabasa ako ng Biblia. Okay na ako, secure ako sa akin. Pero wala na rin tayong pakialam. Wala na tayong pakialam sa kapaligiran natin. Wala na tayong pakialam kung nagkakaroon ba ng difference. No? Ito yung puso ng mensahe natin mga kapatid. That we are light. No? Tayo mga mananampalataya ang ilaw. At dahil sa atin, magkakaroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Kaya in Matthew, di ba, we are the light and the salt and light of the world. Di ba? So, brothers and sisters, ito po ay isang paalala natin sa atin na hindi po tayo mga Kristiyano lamang na namumuhay sa kabanalan, kung hindi nagiging patotoo din po tayo sa mundo ng kadiliman. Dapat po ay tayo yung nagbibigay ng pag-asa, nagkakaroon ng pagbabago dahil sa ating mga mananampalataya. Panglima po ang panawagan sa atin ng paggising. Gising! May mga natutulog, gising! Kita ko kayo dito. Mga natutulog. Aray, gusto na po yun. Gusto. Alam niyo na kung sino ngayon. Sabi doon sa verse 15, at nagalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at diliwanagan ka ni Kristo. Brothers and sisters, ito po ay paanyaya ng Diyos sa mga pusong natutulog. No? Hindi po yung natutulog lang physically. No? Kung hindi, natutulog po ang ating mga espiritual na puso. Natutulog ang ating mga espiritu. Minsan po, kahit Kristiyano na tayo, maaari pa rin tayong maging manhid spiritually. Naalala ko nung kabataan ko, nung nag-CCI na kami. Nag-CCI na kasi taon-taon eh. Taon-taon, talagang ma-attend ako ng CI. Tapos mayroon akong pinsan, sabi niya, kasi sabi ko, hindi ko pa rin ma-feel, bro, hindi ko pa rin ma-feel. Ganyan, sabi ko, hindi ko pa rin ma-feel. Ilang araw lang naman ng CI. Sabi ko, ano, hindi mo pa, sabi niya, ano, hindi mo pa rin ma-feel? Kaya ewan ko bro, parang sa dalas ko yata kumati ng CI. Wala nang parang manhid na yata ako. Sabi kong gano'n. Tapos, ano na yun? Last night na. Sabi, ginaganyan na naman ako nung pinsang sabi, ano niya? Wala pa rin ba? Wala pa rin. Sabi ko, I'm getting there. Baka minsan ganyan din tayo, no? Kasi, we are so familiar. No? Alam niyo, mga kapatid, ang danger ng mga tao na lumaki sa church, ang danger nung mula pagkabata ay nandito na tayo. No? Minsan nagiging sobrang familiar na tayo.
Minsan nagiging mga ritual sa atin. Minsan naghahanap na talaga tayo ng something new o something to touch our heart. Diba? Minsan, siguro, sa daming beses nyo na rin narinig akong mag-sermon. Sa daming messages na narinig na natin. Siguro, maraming beses na parang wala na. Papasok dito, lalabas dito. Baka na-experience natin ito mga kapatid na wala nang dating ang mga bagay-bagay sa atin. No? Kaya nga, ang panawagan ni Apostle Paul, mga kapatid, gumising. Minsan, hindi naman sa nagdi-deliver. No? Minsan, ang ganda-ganda ng pagka-deliver ng message. Minsan naman, hindi naman wala na halos theological sabihin natin yung homiletics niya, hindi ganun kagaling. Pero minsan, sapul tayo, ramdam na ramdam natin. Bakit? Kasi nga mga kapatid, maybe, may mga panahon na natutulog talaga tayo. May mga panahon talaga na ang hirap mag-penetrate ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Masyado ng maraming worries ang puso natin, kaya minsan hindi na tumatalab. Maraming kaabalahan sa isip na madalas nahihirapan na talaga tayo na muling gumising yung ating mga natutulog na espiritu. Kaya mga kapatid, gumising at lumakad tayo sa liwanag. Suriin po natin ang ating paglakad. Ang tanong, ang buhay ko ba ay nagpapakita ng liwanag ni Kristo? Hindi lamang sa simbahan. Ito napakadali naman kasi sa atin maging holy pag nasa church. Pero yung pang-araw-araw nating buhay, yung ating trabaho, yung pakikitungo natin sa ating kapwa, nagpapakita ba tayo ng liwanag ni Kristo? Piliin natin ang liwanag araw-araw. Brothers and sisters, our journey in the presence of God is a choice. Araw-araw po ito ay isang desisyon. Araw-araw kailangan natin piliin ang katotohanan kaysa kasinungalingan, ang kabutihan kaysa kasamaan, ang kabanalan kaysa sa tukso. Maging liwanag po tayo sa mundo. Huwag nating hayaan na manaig ang kadiliman, manaig ang takot, manaig ang kasalanan at kawalan ng pag-asa. Tayo po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, na maging tagapagdala ng liwanag. Hindi po natin kailangan maging perfecto. Ang kailangan po natin ay maging tapat sa liwanag na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay tunay nga po na paglalakbay. Paglalakbay na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Tandaan natin, brothers and sisters, we are sinners in nature. Tayo ay makasalanan, tayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon, dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay nasa liwanag. So the challenge for us, brothers and sisters, malinaw na hamon sa atin, lumakad tayo bilang anak ng liwanag. Habang tayo naglalakbay sa bilaya ng Diyos. Mahirap po if we put ourselves outside the grace of God. Kapag po tayo malayo sa Diyos, kapag tayo nasa labas ng kagandahan loob ng Diyos, magiging mahirap po sa atin ito. Ngunit, ang sinasabi nga po, lahat po nito ay magagawa natin by the grace of God. Hayaan makita ng mundo ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay. Hayaan ang ating mga gawa ay magpakita ng kabutihan, katuwiran at katotohanan. At hayaan ang ating buhay ay maging patutuo ng pag-ibig ng
maliwanagan dahil para sa ating sarili. Kailangan po natin magliwanag din para sa iba. Maging ilaw tayo para sa iba at tandaan po natin yung pagliliwanag na ito, ginagamit po tayo ng Diyos. So brothers and sisters, the journey, maaaring mahaba, maaaring minsan masalimuot, hindi maganda ang pagsisimula. Pero sa huli mga kapatid, let's enjoy the presence, the grace, the goodness, the faithfulness of God in our lives. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.